Checkpoint, nung inakos, nalaman na polisuman pala yung isa doon sa loob. Bakit kung polisuman ka, pulis yung nag-checkpoint, pulis at saka military, bakit kayo umiiwas? So, suspect na kagad siya. Bakit ganon? So, ito na. Lumabas ngayon sa investigation. In fact, ongoing pa investigation na. But initially, this is what we have come up with. Is that she is a Balik Islam. And sabihin ba natin? She is romantically involved or romantically linked with that ASG member, yung driver na later on na find out na si Rainier Dungon or alias Kudri na member ng Abu Sayyaf. Nag-uyab sila ba? Uyab. Naging boyfriend, girlfriend or hindi ko alam kung nag-live-in na sila. Basta they fell in love with each other. So, kung whatever, kung ano yung ginagawa niya, hindi na yung sanction ng PNP. Personal na niya yon, yung pakipagrelasyon niya doon sa Abu Sayyaf, yung kanyang pagbalik Islam, personal na po niya yon, hindi yung sanction ng PNP. That is why, nahuli siya. At kakasuhan natin siya. Yung criminal na kaso niya, and administratively, siguradong tatanggalin natin siya sa serbisyo. He is sleeping with the enemy. She is sleeping with the enemy. Sir, good morning. Sabi niyo, sir, kanina high-risk detainee siya. So, Yeah. can you describe lang why she's a high-risk detainee? Yes, being, yun nga, nililink natin siya sa Abu Sayyaf. Boyfriend niya, Abu Sayyaf. At kasama niya, Abu Sayyaf. So meaning, yung kasama niya sa sakyan, yung mother-in-law ni Marwan, mother-in-law ni Janjalani Kadafi, mother-in-law ni Abu Sulaiman, mother-in-law ni Ahmad Santos. Talaga hardcore mother-in-law yun ng mga Abu Sayyaf, di ba? Pati yung anak ni 13-year-old na minor is anak ni Ahmad Santos na RSM, Raja Sulaiman Movement na leader na nakakulong ngayon sa Bikutan. So, talaga high risk siya. Marami ang magkaka-interest sa kanila. So, kailangan ipapadala natin dito sa Krami para the people of Bohol will be at peace na walang posibleng manggugulo sa kanila. Dito lang, guluhin niyo yung Krami para masaya tayo dito. Sir, initially you're saying na siya ay assigned sa AIDG. Sir, dito sa headquarters? Yeah, dito. Bago na-dissolve yung AIDG, nang na-dissolve na, binalik siya sa mother unit niya, which is Crime Lab. Ang Crime Lab naman, since bakante yung deputy chief ng RCLO 11, doon siya nilagay. Sir, given that, can we say that the PNP is already infiltrated by Abu Sayyaf members? And ano yung impact nito, sir? Na, we found out that one of your officers is a member of the Abu Sayyaf or related to an Abu Sayyaf officer. Hindi natin masabi na member siya ng Abu Sayyaf. Pwede siyang nagamit through her personal connections na naging boyfriend nga niya yung Abu Sayyaf na si Doon. So, kaya anybody naman pwedeng, do you think itong ibang mga pulis natin dito o ibang mga sundalo natin, walang relative na nasa kabila? Meron. Meron. So, personal choice na nila yon. Kung maglipat sila ng loyalty doon sa kabila, din bahala sila. They have to face the consequence of their actions. Kaya nga ito ngayon,
itatanggalin natin sa serbisyo ito at kakasuhan talaga natin. Sir, your personal thoughts when you learned about this? Kasi parang senior officer tapos may involved sa mag-rescue doon sa mga Abu Sayyaf na hinahabol nyo for the past weeks. Yan ang sinasabi namin sa Bisaya na nabuang sa gugma. Yung naluko sa pag-ibig ba? Naluko sa pag-ibig dahil sa pagmamahal niya doon sa lalaki na Abu Sayyaf, nagpagamit siya. Kung talagang rescue attempt ang ginagawa lang ngayon, nagpagamit siya kung gano'n. So, mahina klaseng official siya. So, dapat tanggalin talaga serbisyo. Parang Stockholm Syndrome, sir, no? Parang ganun ba yun na, na-involve ka dito tapos... Your question is leading towards something, ha? Nating naman, Basta, sir. I don't know, bahala na. Ah. Basta, nagkarelasyon sila, personal na niya yun. Personal na niya yun. That is no longer sanctioned by the PNP. Hindi naman po pwedeng pag nalaman mo na may personal kwan siya na boyfriend ganon, hindi mo pwedeng ikulong mo siya kaagad. Diba? Ito nga, may overt action siya na ginawa. Oo. Ito, huli. Sir, yung mother-in-law din, kukulong din. And what will happen to the child? Dun sa 13-year-old? Ano bang nangyari doon sa bata at saka yung matanda? Pati yung matanda? Yung matanda, custody po ng pulis. Yung bata, tinurnover na sa DSWD, yung anak ni Ahmad Santos. Yung matanda, yung mother-in-law, nakakatakot ang mother-in-law yun, no? Lahat ng anak niya, asawa ng mga Abu Sayyaf leaders. Nandun pa sa custody ng pulis. Right, sir, thank you. Pero it doesn't mean na kasalanan ng mga anak niya, kasalanan rin niya. Kung ikaw naman ang mother, hindi mo makontrol yung mga anak mo kung kanino sila magiging ma-in love. Apo, sir, pero ang sure na may kaso, Ha? itong si superintendent at saka itong kanyang driver, lover. Oo, yeah, kasama yan. But kung ma-establish natin after the investigation na yung purpose nila doon was to conduct rescue operation, din kasama na rin yung mother-in-law doon. Bakit kasama siya? Bakit nandun siya? Ha? Apo, sir, anong kaso? Anong kaso yung isasampa natin sa kanila? Pag-isipan natin. I-refer ko sa... Binuksan na sa publiko ang ASEAN exhibit sa isang mall sa lungsod Quezon na pinangungunahan ng Philippine Information Agency. Layunin itong magbigay ng impormasyon at dagdag kaalaman kung ano nga ba ang kahalagahan ng ASEAN 2017. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa pamamagitan ng isang masaya at makulay na cultural show, pinasinayaan ang ASEAN exhibit sa isang mall sa Quezon City. Pinangunahan ito ng Philippine Information Agency, NCR. Ayon kay Harold Clavite, Director General ng PIA, layunin ng exhibit na ito na mabigyang impormasyon ng publiko, partikular na ang mga mall goers kung ano nga ba ang tunay na kahalagahan ng ASEAN 2017. That's why the Philippine Information Agency kasama ng Presidential Communications Operations Office ay umiikot sa buong bansa para magpakalat ng impormasyon tungkol sa ASEAN para mas marami sa ating mga kababayan ang makaintindi at makakuha ng impormasyon kung ano ba ang halaga ng ASEAN. Makikita sa exhibit na ito ang mga life-size standees na mga landmarks ng 10 bansa na bahagi nga ng ASEAN, gaya ng Merlion ng Singapore, Halong Bay ng Vietnam at ang sikat na moske ng Brunei Darussalam at iba pa. May mga standee rin kung saan pwedeng basahin ng mga bibisita ang mga tradisyon ng bawat bansa. Sa mall na piling itayo ang naturang exhibit dahil batid ng pamunuan na maraming tao ang bumibisita rito. Marami sa atin hindi alam kung ano ang ASEAN at marami sa kanila, akala lang nila ang ASEAN is just a subject matter that you will read in the books, no, sa mga eskwelahan. At meron din ho tayong mga kababayan na nagsasabi na ang ASEAN ay para sa mga negosyante lamang. Hindi po totoo yun. Ang kahalagahan ng ASEAN ay connected to economic development and social-cultural development. Maaari ring kumuha ang ating mga kababayan ng mga pamphlets kung saan nakalagay ang ilang impormasyon tungkol sa ASEAN 2017. Ayon pa kay Clavite, huwag lang sana umanong magsilbing selfie spot ang exhibit, kundi ay isang lugar kung saan pwedeng matuto ang ating mga kababayan ng impormasyon tungkol sa ASEAN 2017. Para sa PTV News, Kenneth Pasyente.